Things to ask about the Comprehensive Sexuality Education, CSE Bill, more formally known as Senate Bill 1979. Section 12 states that adolescents below 15 years are exempted from obtaining parental consent if they have engaged or are engaging in sexual activity. 1. Why is parental consent not required in the case of adolescents under 15 engaging in sexual activity? 2. What qualifies as engaging in sexual activity to bypass parental consent? 3. How is sexual abuse defined for this context, and who determines this? Section 6 states that schools and parents cannot refuse delivery of CSE. 4. What is the effect of this provision on parents' rights as primary guardians of their children? 5. Why is the government mandating CSE at the national level rather than delegating this authority to LGUs or local communities? Section 6 also states that CSE material will be integrated into the curriculum rather than being its own subject. 6. Why is CSE being integrated into the curriculum rather than a subject on its own? 7. What measures will be taken to ensure that delivery is being done by a qualified professional? 8. How can the bill ensure that the burden doesn't fall on overworked and underpaid teachers? On funding, 9. What funding mechanisms will be used to support these social protection measures? 10. How much will this program cost the taxpayers? On adoption of international CSE standards, 11. Which standards will be adopted? Which standards will not be adopted? 12. Who gets to review and approve the standards to be adopted? 13. What is the involvement of parents or parent advocates in deciding which standards to adopt? At saka, ang nakikita ko kapag binabasa ang bill ay nais ni Risa na i-standardize at gawing normal ang LGBTQIA. Alisin ang mga kabataan mula 10 hanggang 19 mula sa proteksyon ng magulang at ilagay sila sa ilalim ng pangangalaga ng tinatawag na nilikhang konseho na maaaring makaimpluwensya sa kanila. Ang edad 10 hanggang 19 ay isang kritikal na yugto para sa mga tao dahil ito ang yugto kung saan ang teenager ay nagpapasya sa kanilang pagkakakilanlan at pagkalito sa tungkulin. Ano ang pagkalito sa pagkakakilanlan at tungkulin? Habang lumilipat sila mula sa pagkabata hanggang sa pagtanda, ang mga kabataan ay maaaring magsimulang makaramdam ng pagkalito o kawalan ng katiyakan tungkol sa kanilang sarili at kung paano sila nababagay sa lipunan. Habang hinahangad nilang magkaroon ng pakiramdam ng sarili, maaaring mag-eksperimento ang mga kabataan sa iba't ibang tungkulin, aktibidad, at pag-uugali. Ito ay mahalaga sa proseso ng pagbuo ng isang malakas na pagkakakilanlan at pagbuo ng isang pakiramdam ng direksyon sa buhay. At dahil ang yugtong ito ay napakahalagang mga problema ay maaaring lumitaw tulad ng pagkalito sa tungkulin na maaaring magkaroon ng pangmatagalang kahihinatnan sa buhay ng isang tao. Kabilang ang mga hirap sa pangako, mas masamang kalusugan ng isip at kagalingan, mahina ang pakiramdam sa sarili o kawalan ng tiwala. Ang kabataan ang pinakamadaling maging mabuting mamamayan o maging isang istorbo sa bansa kaya kritikal ang pag-aalaga sa kanila lalo na sa mga may masamang intensyon. Halimbawa, hinahasa ng teroristang grupong CPP-NPA ang mga kabataan para dagdagan ang kanilang mga miyembro, at gayon din ang ginagawa ng mga simbahan. At ang ilang simbahan ay nagsusulong pa nga ng LGBTQIA na ayon kay American President Donald Trump ay puro kabaliwan. Gaya nga ng sinasabi ng ating bayani na ang kabataan ang kinabukasan ng ating bansa. Kaya dapat pagtuunan ng pansin ng gobyerno ang pagprotekta sa kinabukasan ng bansa at huwag hayaang gabayan sila ng idealismo ng internasyonal o terorista at magulong kabaliwan tulad ng pagtataguyod ng LGBTQIA.